Mahirap intindihin yung salita niya sa krus eh. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang katunayan, maraming pastor nga hindi naman naiintindihan kung ba't niya sinabi yan eh. Kasi alam mo kapatid, doon sa pangako ng Diyos mula sa umpisa, pangako niya sa mga taong matutuwid na hindi niya pababayaan ang matuwid. Basahin natin ang 13 ng Ebreo. Ganito ang nakasulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Pangako ng Diyos yan eh. Pag ang tao matuwid, hindi niya pagkukulangin, hindi niya papabayaan. Biro mo, tayong mga taong makasalanan, matuwid lang tayo, susunod lang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Bakit yung kanya mismong anak, pinabayaan niya? Sabi dun sa daing ni Kristo sa krus, Eli, Eli. Ang ibig sabihin nun, yung salitang Eli ay short ng salitang Elohim, na ang kahulugan sa Ebreo ay Diyos. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid bagay, yun ang interpretation. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung mabasa mo yan, lalabas. Yung mga nakarinig kay Kristo nung nakapako siya sa krus, lalo siyang tinutuya. Niligtas niya kayong iba, hindi niya mailigtas sarili niya. Nagpadilat siya ng bulag, hindi niya mailigtas sarili niya. Bumuhay siya ng patay siya, hindi niya mailigtas ang sarili niya. Lalo siyang hinamak. Lumalabas na pinabayaan talaga siya. Ba't siya pinabayaan? Yun ang mahalaga doon. Maintindihan natin, ba't siya pinabayaang mamatay, maparusahan? Bakit? Basahin natin ang katwiran kung ba't siya pinabayaan. Sa 2 Korinto Kapitulo 5, ganito ating mababasa sa 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Yun. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, si Kristo yon, yung anak. Kanyang inaring may sala. Doon sa tiempo pala na yon, inaari siya ng Diyos na may sala, may kasalanan. Kaya pinabayaan siya. Kasi ang pangako ng Diyos pag matuwid ka, hindi kanya pababayaan ba't niya pinabayaan yung kanyang anak na mapatay, mapahirapan? Kasi doon sa oras na yon, siya ay nasa lugar natin. He is representing us, tayong mga tao. Ang nagre-represent sa atin doon sa krus, si Kristo. Na imbis tayo ipako sa krus, siya ang nagpapako para matubos niya ang ating kasalanan. Alam mo kapatid, siguro ang kahulugan ng salitang pantubos. Halimbawa, may nakasanla, nakasanla 100,000. Yung pantubos na pera, yun ang representasyon ng halaga nung tinutubos mong lupa. Si Kristo, pantubos, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Kaya yung dapat nating isaper o tiising parusa, kahihiyan, siya ang tumiis nun, siya ang lumagay sa lugar natin. Kaya ang tawag sa kanya, Redeemer manunubos. Redeemer. Instead of us being in the cross, siya ang kumuha ng ating lugar. At dun sa tiempo na yon, pinabayaan siya ng Ama. Bakit? Hindi niya matutubos ang kasalanan natin, kundi siya magsasaper ng parusa at mamamatay Yung kamatayan niya, yun ngayon ang tumubos sa atin. Basahin natin ang 2:14 ng Ebreo. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Upang sa pamamagitan ng kamatayan,
madaig niya yung may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang dyablo. Kaya yung kamatayan niya, yun ang tumubo sa atin. Yun ang nagdala ng ating kaligtasan. Instead of us being put to death because of our sins, the Son of God took our place in the cross. Kaya tama lang na nung oras na yon, pinabayaan siya ng Diyos para matubos niya ang ating kasalanan.